Kung ikaw ay lampas 50 na at nagsisimula ka ng isipin na normal lang ang malabong paningin, mag-ingat ka. Ang pinakamasamang sinabi sa iyo ay, normal lang na mawala ang paningin dahil sa edad. Hindi totoo yon. Iyan ang dahilan kung bakit napapaliw ka sa mas magaan, ligtas at malayang buhay na hindi umaasa sa gamot o salaming pataas ng pataas ang grado. Ngayon, ipapakita ko sa kayo ang mga bagay na hindi ipinaliwanag sa iyo ng iba. Kung paano ang kakulangan ng iisang sustansya lang ay maaring dahilan ng pagkawala ng iyong paningin, at kung paano mo ito mababago gamit ang totoong pagkain. Nararamdaman mo ba minsan na parang lumalabo ang paningin mo? Yung oras na kailangan mong iunat ang braso para mabasa ang label ng gamot? O iniiwasan mo bang magmaniho gabi-gabi dahil nasisilaw ka sa ilaw ng sasakyan? Madalas marinig ng tao na normal lang ito. Bahagi ng pagtanda at darating ang oras na lahat ay kakailanganin ng salamin. Pero ang totoo, hindi talaga pagtanda ang dahilan ng paglabo ng paningin mo, na bihirang sabihin ng mga doktor. Ang totoong dahilan sa likod ng karamihan ng kaso ng pagkawala ng paningin ay mas simple pa at mas maganda pa, ganap na nababago. Tinutukoy ko ang kakulangan ng mga partikular na sustansya, lalo na ang bitamina A, na madalas hindi napapansin pero mahalaga para sa malinaw na paningin. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pangunahing sanhi na maiiwasang pagkabulag sa mundo. Maraming taong naniniwala na ang paningin ay kusang lumalala habang tumatagal, na parang ito ay isang hindi may iwasang hatol, na parang ang mga mata ay parang piyesa ng makina na basta na lang nasisira. Pero hindi ganoon gumagana ang ating katawan. Buhay ito, dinamiko, at nagre-regenerate kapag natatanggap ang kailangan nito. Ang karamihan sa mga problema sa paningin na lumalabas pagkatapos ng edad na 50 ay mas kaunti ang kinalaman sa edad at mas malaki ang kinalaman sa kakulangan ng mahahalagang sustansiya, agong talamak na pamamaga, naipong oxidative stress, mga problema sa sirkulasyon. At lahat ng mga bagay na ito ay maaaring mapangalagaan, maiwasan, at kahit maibalik sa ayos sa pamamagitan ng mga simpleng pagpili na ginagawa mo araw-araw. Isipin mo ang iyong mga mata bilang isang maselang hardin. Kung hindi mo didiligan, hindi mo papatabayan ng lupa, at hindi mo poprotektahan laban sa mga peste, malalanta ang mga halaman. Hindi dahil sa edad nila, kundi dahil kulang sila sa tamang pag-aalaga. Ngayon, talakayin natin ang pangunahing tauhan, ang bitamina A. Para siyang isang hindi nakakitang tagapagbantay ng iyong paningin, na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para mapanatiling maayos ang paggana ng iyong mga mata. May maselang bahagi sa loob ng mata na tinatawag na retina. Ito ang nagko-convert ng liwanag sa kuryenteng senyales na binabasa ng utak bilang larawan. Sa retina, mayroong dalawang uri ng espesyal na mga silula. Ang mga silulang rad, na tumutulong sa iyo na makakita sa dilim, at ang mga cone, na responsabale sa pagkakita ng mga kulay at sa kakayahang makakita ng mga detalye. Alam mo ba ano ang pareho sa mga silulang ito? Pareho silang umaasa ng lubos sa bitamina A para gumana. Sa mga silulang rod, bahagi ng proteinang rhodopsina ang bitamina A. Ang proteinang ito ay sobrang sensitibo sa liwanag at kailangan laging mabuo muli. Kapag kulang ang bitamina A, pumapalya ang prosesong ito. Ang resulta? Nahihirapan ka makakita sa gabi o sa mga lugar na mahina ang ilaw? Sa mga cones naman, ang kakulangan sa bitamina A ay nakakaapekto sa linaw ng paningin, pagkilala ng kulay, at kakayahang makakita ng maliliit na detalye. Nagsisimulang magmukhang maputla ang mga kulay, nagiging mahirap makita ang mga kontras, at nagiging hamon ang pagbabasa ng malapitan. Pero hindi lang doon nagtatapos. Pinoprotektahan din ng bitamina A ang conjunctiva, ang manipis na laman sa puti ng mata, pati ng mga talukap. Pinananatili nitong basang mata, pinoprotektahan ang kornea, at pumipigil na impeksyon. Kapag kulang sa bitamina A, nararanasan ang panunuyo ng mata. Parang may buhangin sa mata, palaging iritasyon, at pagiging sensitibo sa liwanag. May dalawang uri ng kakulangan sa bitamina A. Ang una ay matinding kakulangan na madalas sa mga lugar na labis ang kahirapan. Maaring madulot ito ng malubang pagkabulag sa gabi at maging permanenteng pagkabulag. Ngunit ang mas karaniwan at mas mapanganib dahil hindi ito napapansin ay ang tinatawag na functional na kakulangan sa bitamina A. Sa ganitong kaso, maaring normal ang resulta ng pagsusuri sa dugo, ngunit hindi natatanggap o nagagamit ng katawan ang tamang dami ng bitamina A na kailangan nito. Parang may tangke ka ng gasolina.
pero mababa ang kalidad ng laman nito. Umandar pa rin ang kotse, pero hindi ito kasing ganda ng takbo tulad ng dapat sana. Binababalan ka ng katawan mo na kulang ka sa bitamina A sa mga sumusunod na palatandaan. Hirap kang makakita sa dilim at matagal bago maka-adjust ang mata mo mula maliwanag papuntang madilim. Mas sensitibo ka sa ilaw ng sasakyan o malakas na liwanag. Tuyong mga mata, parang may buhangin, madalas na iritasyon, at ang mga kulay ay mukhang maputla. Wala na yung dating kinang. Hirap magbasa ng maliliit na letra o makakita ng mga detalye. Malabo ang paningin, lalo na pagkatapos ng matagal na pagtutok sa mga screen. Bukod sa paningin, pwedeng mapakita ang katawan ng iba pang sinyales, gaya ng mahinang resistensya, madalas na impeksyon sa paghinga, at sobrang tuyong balat. Kung nakarelate ka sa dalawa o higit pa sa mga sintomas na ito, maaaring sumisigaw na ng tulong ang katawan mo, at ang kakulangan sa bitamina A ang maaring dahilan nito. Mabuting balita, maaari mong simulan na yon ang pagbabago gamit ang mga simpleng pagkaing pamilyar sa iyo. Ang bitamina A ay umira sa dalawang pangunahing anyo. Retinol, na siyang aktibong anyo at matatagpuan sa mga pagkain galing sa hayop. Carotenoids, tulad ng beta-carotene na matatagpuan sa mga prutas, gulay at makukulay na berdura. Direktang nagagamit ng katawan ng retinol habang kailangan i-convert muna ng atay ang beta-carotene bago maging bitamina A. Narito ang mahalagang detalye. Magkaiba-iba ang conversion depende sa tao. May ilan na mahusay mag-convert, habang iba naman ay napakakaunti lang ang nako-convert. Minsan ay mas mababa pa sa 10%. Maaring maapektuhan ang conversion na ito dahil sa kakulangan ng zinc, problema sa bituka, hypothyroidism, o genetic na salik. Kaya naman, pinakamainam na pagsamahin ang mga pinagmumula ng hayop at halaman sa pagkain. Sa mga pagkain galing sa hayop, ang pangunahing pinagmumula ng bitamina A ay atay ng bakaw manok, buong itlog, dekalidad na mantikilya o ghee, matatabang isda tulad ng salmon at sardinas, buong gatas na produkto tulad ng mga hinog na keso, gatas na buo, at natural na yogurt. Samantala, sa mundo ng mga gulay, mayroon tayong mga gulay na kulay, kahel tulad ng karot, kalabasa at kamote. Makukulay na prutas tulad ng mangga at papaya, madidilim na berdeng dahon tulad ng spinach, kale, arugula at watercress, makukulay na gulay tulad ng pulang bell pepper, kamatis at remolatsa. At heto ang isang mahalagang tip. Laging pagsamahin ang mga gulay nito sa magandang uri ng taba tulad ng olive oil, coconut oil o mga mani. Ang bitamina A ay fat-soluble, kaya kailangan ng taba para maabsorb ng katawan. Isipin mong parang maliliit na kapsula ng liwanag ang mga pagkaing ito na pumapasok sa katawan mo. Bawat kagat ay parang liwanag na pumapasok sa mata. Pinapakain ng bawat selula at tissue. Unti-unting binabalik ang paninging akala mo'y tuluyan nang nawala. Makikita mo na ang kalusugan ng mata ay hindi lang nakasalalay sa nutrisyon o pagsusuri ng paningin. Depende ito sa tuloy-tuloy, araw-araw at balanseng pag-aalaga. Sabay-sabay nating gagawin ang routine para maalagaan ang iyong paningin araw-araw. Napag-usapan na natin ang bitamina A, pero ito ay gumagana kasama ng iba pang mga sustansya tulad ng zinc, bitamina E, lutein, omega-3 at mga antioxidant. Mahalaga ang simpleng meal plan para matiyak na natatanggap ang lahat ng kailangan sa araw-araw na pagkain. Gusto mo ng halimbawa? Sa almusal, pwede kang kumain ng scrambled eggs na may kale. Tanghalian, brown rice, inihaw na manok, ginadgad na karot na may olive oil, at berdeng salad. Sa hapunan, mashed kalabasa, hiniwang manok, at maliit na makulay na salad. Walang komplikasyon, walang pasosyal, tunay lang na pagkain na nagpapalusog sa iyong katawan mula sa loob, palabas. Maraming taong naalala kumain, pero nakakalimot uminom ng tubig. Mata agad naapektuhan kapag nadidehydrate. Laging may dalang tubig at uminom ng paunti-unti buong araw. Kumain din ng prutas na maraming tubig, gaya ng pakwan, melon at dalandan. Ang tamang pag-inom ng tubig ay tumutulong mapanatiling lubrikado ang mga mata, iwasan ang panunuyo, at sumipsip ng nutrisyong nagpoprotekta rito. Mahalaga rin ang asul na ilaw dahil madalas tayong gumagamit ng cellphone, computer at telebisyon.
Ang ason na ilaw ay nadudulot ng oxidative stress direkta sa retina. Maglagay ng blue light filter sa mga device para maprotektahan ang mata. Magpahinga tuwing 20 minuto, tumingin sa malayo ng 20 segundo. Magsuot ng blue light filter na salamin kung kaya. Bawasan ang paggamit ng mga screen sa gabi, lalo na bago matulog. Isa pang mahalagang gawain ay madalas na paggalaw. Ang paglalakad araw-araw ay isang mahusay na paraan para magawa ito dahil nakakatulong ito sa pagpapagana ng sirkulasyon at nagpapabuti ng daloy ng dugo papunta sa mga mata. Hindi kailangang sobrahan. 30 minutong magaan na lakad ay sapat na. Kung mas gusto mo ng kalmado, magandang pilates at yoga para sa postura at pag-oxygenate ng katawan. Huwag nating kalimutan ang tulog. Madalas binabaliwala ito ng iba. Akala nila hindi ito mahalaga. Sa gabi, nagpapahinga ang mga mata. Pinoproseso ng utak ang mga larawan ng araw at nagre-renew ang mga tissue. Matulog ng sedyo sa 8 oras gabi-gabi. Panatilihing madilim at tahimik ang kwarto. Iwasan ang screen bago matulog at gumawa ng ritual ng pagpapahinga. Maligamgam na paligo, mansanilati, at malalim na paghinga. Lahat ay nakakatulong. Ang huli, at hindi rin dapat baliwalain, ay ang kalusugan ng bituka na madalas nakakalimutan ng karamihan. Pero ang bituka ang sentro ng pagsipsip ng lahat. Kung ito ay namamaga o hindi maayos ang takbo, baliwala ang pagkain ng tama. Hindi ito nasisipsip ng katawan ng maayos. Kaya, mag-invest sa mga hibla tulad ng oatmeal, prutas, gulay at berdeng gulay. Natural na probiotics tulad ng buong yogurt, kefir at kombucha, at maraming tubig sa buong araw. Tandaan ding magpa-check up palagi kahit ayos ang paningin mo. Minsan, ang maliliit na pagbabago ay tahimik lang at simpleng pag-ayos sa routine ay pwedeng makaiwas sa malalaking problema sa hinaharap. Ang kalusugan ng mga mata ay hinuhubog araw-araw. Bawat desisyon ay mahalaga. Bawat pagkain ay pagkakataon para alagaan o masira ang iyong paningin. Isipin mong madaling magbasa, kumpiyansa magmaneho sa gabi, makita ang matingkad na paglubog ng araw, at mapansin ang detalye sa mukha ng mahal mo. Magiging posible ito kapag naintindihan mong ang paningin ay parang harden na pwedeng mamulaklak kung aalagaan ng tama. Tandaan, may kakayahan ng katawan mo magpagaling basta natatanggap nito ang kailangan. Ganoon din ang mga mata mo. Alagaan mo sila ng may pagmamahal, bigyan ng tamang nutrisyon at panatilihing buhay at malusog ang iyong paningin sa maraming taon. Karapat makita mo ang mundo ng malinaw, komportable at masaya sa anumang edad. Simulan mo na ang pagbabago sa paningin gamit ang mga simpleng makapangyarihang hakbang na ito. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, mag-iwan ka ng like, magkomento sa ibaba at mag-subscribe sa channel. Tutulungan kitang mamuhay ng mas malusog at may mas magandang kalidad ng buhay sa natural na paraan. Yakap at magkita tayo sa susunod na video.